January 11, Biyernes, magandang umaga po. Matinding ulan ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa dalawang weather system na nakakaapekto sa bansa. Dahil dito, naka-red alert pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, dala ng masamang panahon. May news to go si Mark Zambrano. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng low pressure area, umapaw na ang Gusang River sa Butuan City. Ang resulta, nalubog sa baha ang 15 barangay sa lungsod. At dahil sa pangambang tumaas pa ang tubig dahil sa high tide, agad nagpatupad ng forced evacuation ang mga otoridad pasado alas 4 ng hapon. Hindi na bababa sa 1,400 pamilya ang inilikas at nahatiran na ng tulong sa mga evacuation center. 5 araw na rin masungit ang panahon sa Kidapawan City, kaya ang mga lupang ilang araw ng basa, pinangangambahang gumuho. Masamang panahon din ang gumising sa mga taga-Dinagat Island at Surigao del Norte sa General Santos City. Bagamat bumuti na ang panahon sa maghapon, isinailalim pa rin sa state of calamity ang Barangay Baluan. Binaha kasi dahil sa ulan ng 10 purok doon, kung saan mahigit 600 pamilya ang apektado. Nasira rin sa baha ang mahigit 50 hektarya ng palayan doon. Tungod kay ang palay basa, tapos kadua, magturok na siya, tapos kagamot sa muna siyang hinungdan nga medyo gamay ang kita. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Mindanao ay bunsod ng umiiral na Intertropical Convergence Zone. Gayun din ang low pressure area. Sa pamantayan ng Japan Meteorological Agency, isa na itong tropical depression. Pero ayon sa Pag-asa, hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA at bubuti rin ang panahon sa Mindanao pagdating ng Sabado. Gayunman, pinag-iingat pa rin ng ahensya ang mga apektadong lugar sa Mindanao. Doon sa Caraga, doon sa Davao Region, sa Soxargen, yung mga flash floods at landslide dahil patuloy na magbibigay ng mga pagulan itong low pressure area na ito. Wala naman daw direktang epekto ang LPA sa Luzon, kabilang ang Metro Manila. Mark Zambrano, GMA News.